Request everyone to once again please stand and let us be quiet before the Lord as we let Him, the Holy Spirit, to minister to us this morning. I would like to read from the book of John, chapter 11, verse 25. The word says, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live again. For our tithes and offerings, atong kantahoy na we bring the sacrifice. We bring the sacrifice of praise to the house of our Lord. We bring the sacrifice of praise to the house of our Lord. We offer unto you the sacrifices of praise. We offer unto you the sacrifices of praise. Dalaygon may mauna kong mahal. Nagpasalamat kami kanimo sa pamaayo sa among kinabuhi. Nagpasalamat kami Lord sa pagkutang imong ginatugon. Na ang katuyuan na ang among kinabuhi mahimong yung subay sa imong kabubuti. Mahimong kaming sangkap, mahimong kaming angayan ng malagad dira kanimo. Ino nag-aampusan kami sa kanunay nimo nga paghatag o pagbalik sa among usog sa matag adlaw. Kami Ginoo makapadayon pa sa pagpamuhat sa imong mga ministries nga gi-entrust kanamo. Nagpasalamat usab kami Ginoo ila pinaaning adlaw karon nga gihatag kanamo na
kami Ginoo maka-commemorate sa imong pagkabanhaw. So milapay nga katuigan pa. So Ginoo nagaapusag kami nakanunay ka magahatag pa o panalangin ilabi na sa akong panginahanglanon sa matag adlaw. So Ginoo nagapasalamat kami aning tithes and offerings karon nga naa diri sa bangan. We pray Lord nga ikaw panalangin ani ilabi na sa mga kinabuhi nga naghatag ug sa mga kasing-kasing nga mahimo pang maabri ug mahimo pang mo-realize ang Ginoo ikaw ang tinubdan sa tanan, ikaw ang tinubdan sa langit ug sa yuta ug sa kinabuhi nga naa sa mga karon sa Ginoo. Ang ngayon lamang nga kami mohatag sa pagbalik dira kami. Lord, we also pray sa imong mensahero na magadala sa imong pulong sa tibuok nasod sa tibuok kalibutan Ginoo na ikaw magapanalangin usab kanina, ikaw magahatag kanina sa wisdom, kaalam Ginoo, to remember the words that you have learned and to remember the lessons that you have studied Ginoo. Na mapadayag gyud ang imong mensahe alang kanamong tanan sa yano nga pamaagi Ginoo aron kami nga mga yano nga katawhan nimo makasabot pabiling yun sa tagsa-tagsa ng una ang kasing-kasing aron kami mahimo tubo aron kami mahimo makabaton yun sa pamaagi na kami maka-share pa sa pulong ato sa mga tao na wala pa niya kami pinagdalay ka sa walay katapusan tinigdanan ang pinaampo pinaagi naman ni Kristo ang Ginoo. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ear to us. Grant us thy peace. Amen. Kung nakalingkod naman ang tanan, no? So I'm sure you are ready na sa pagpaminaw karon sa pulong sa Ginoo. Amen? Kinahanglan ako matalusan na aplihan ng ato ang Biblia. Kung sa makausapa ang ibang mo sa pagtindog alang sa pagbasa sa atong pulong karon. Please open on Galatians chapter 6 verse 14. Galatians chapter 6 verse 14. The word says, "May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world." Let's pray. Nangitong amahan, daghang salamat Ginoo nga ning panahon ni imong gitugot kanamo karon nga Ginoo magahisgot pa sa imong pulong. Lord, we pray nga ikaw magagiya kanamo sa tagsa-tagsa, ug ikaw Ginoo magahatag kanamo og peace of mind nga mahimo nga masabtan niya namo Ginoo ang imong pulong karong buntaga. Iyahay kami Lord, ipanalangin kanamo ang imong mensahe nga magamit yun sa among tagsa-tagsa nga hunahuna ang kasing-kasing aron Ginoo magamit namo kini sa among kinabuhi samtang kami na padala sa kalibutan. Nalayon ka sa walay katapusan, ang tanan ang ginaampo pinaagi lamang ni Kristo ang Ginoo. Amen. Yung panlingkod. Once again, good morning sa ato ang tanan. It's a kanang pribilehiyo kaayo na makamatag sa iyo kay tungod sa gihatag sa Ginoo sa atoa nga adlaw, itugot niya nga adlaw o itugot niya nga kusog na kita makapadayon pa sa pagpamuhat dira sa iyang kabubuton. So, Galatians, gusto na ko basahon kini sa sa Bisaya or sa Tagalog rin, Tagalog nga version. No? Huwag nawang mangyari
akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa cross ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito'y patay na para sa akin at ako na may patay na rin sa mundo. Amen. So, murag mas dali siya sabton kung ato ang kaning version, Tagalog version, which is because mao ang ato ang ginatawag nato nga ato ang mother tongue, but ato ang dialect, national dialect, or ang ato ang inistoryahan sa Pilipinas, no? National dialect. So karon today, or sa milabay nga simana ni ay, no, naga-celebrate kita, or tanan Kristohanon or tanan Christians naga-celebrate or naga-commemorate about the Holy Week. No? We enter a very special and sacred time para sa mga Kristohanon or kalendaryo sa mga Kristohanon. It is because we are commemorating what Christ had done para sa tuwa. But mostly, tungod kay nahimo na lang siyang tradisyon ang kaning panahon. Tungod kay yearly sa ginabuhat, some of people, ubang mga tao, na ginaisip na lang nga panahon na to escape their stressful work, stressful life. Diba? Kung sa dahil itong ginabuhat, vacation. It's beach time. No? Pero dapat di ay, hinugduman nato, di lang puros kalipay ang ato ang isipon para sa ato kaugalingon, but also to think what had Christ had done to us. So Holy Week brings us back to the final days of Jesus Christ diri sa kalibutan. Atong pagkatao niya, mao ang iyang last nga mga adlaw sa wala pa sa lansang sa krus. So, and also, after that day, or after that crucifixion, after Christ has died, marks also the triumphant, ang kadaugan, kung i-try to translate ang ako ang to saya, also mark gitatakan o pagtatak sa panahon sa kadaugan po ni Hesukristo. Kadaugan niya gikan sa kamatayon, gikan sa ato ang kadaugan gikan sa sala, no? So to his sufferings, crucifixion, and ultimately his resurrection, death and resurrection, each day carries a message, but together they all tell one story. No? God's love. Kung ato ang butangan ng title ang story sa paghimo, pag-abot ni Jesus Christ diri pagkatao niya sa kalibutan, pag-agi niya sa mga kalisdanan, paglansak niya sa cross, pagkamatay niya, pagkabanhaw niya. The title of the story will be God's love for humanity. No? So, mauna. So, in this week, it confronts us with deep truth. Kani nga simana is a time na dapat kita sama sa ginaingon sa uban, maghinulsol sa mga sana. To remember what had Christ has done. Kung unsa kadako ang gugma sa Ginoo, mao dapat niya ato ang buhaton in this time. No? But mao lagi na akong miingon na some of the people, especially kanang walay relasyon sa Ginoo, it is not time to remember what had Christ had done to us, but it's vacation time. It's kanang time relaxation time, chill time, kumbaga. No?
Wala na sila, nahimo na nga rason lang para magkaroon sila og vacation ang kaning ginatawag nato nga para sa tuwa nga mga Kristohanon nga Holy Week. So mao na ang gina-achieve sa kalibutan. Mao na ang ginahimo sa kalibutan nga para ma-divert ang attention sa mga tao diha sa ato ang Ginoo. So during this week, we are reminded that Jesus did not just suffer by accident, but He suffered intentionally for us. Di ba ta malipay ana? Nga na ay nagpakasakit tungod sa atong mga sala? No? Si Ginoong Jesus nag-agi og kalistanan kasakit para lang sa ato ang gamay nga matawag nato mga gamay nga kaluwasan nato. No? We are not worthy of God's love. We are not worthy of us or kanang nadawat nato. Dili nato na sa kumbaga wala nato na gi-deserve. But still, because of God's love to us, because God loves us, mao na niabot sa ato ang kaluwasan. Amen? So, Holy Week invites us to pause and reflect on our life. Are we truly grateful for what Christ has done? Mapasalamaton ba ta sa gihimo ni Kristo sa atong kinabuhi? Amen. No? Are we living in the light of His sacrifice? Nagapuyo ba ta sa kahayag, sa kaluwasan ng atong nabatunan, sa sakripisyo gihimo ni Kristo? Or nagpuyo gyapon ta after nato na nakabaton ana nga kahayang sakripisyo na hibala natin ang amo na gihimo ni Kristo. Thank you, Lord. Balik sa Padre. Ana na ba? Do we even understand the meaning of the cross in our daily life? Nasayran ba nato gyud doon sa meaning sa usa ka or sa not usang cross, but the cross of Jesus Christ? Na-i-post i-share si Brother Iboy sa Facebook or maski wala na i-post but makita nato na ay mga tao na ginahimo nga magpa lansag sa cross. No? Para sa ato ang mga Kristohanon, we can call it blasphemy. Na naman, mahimo nga yaga-yaga ang pagpalansang nila, pagpalansang ni Kristo sa cross, ilahang gina-mock. No? Walay rason nga magpalansang sila sa cross. Nga naman, para maghinulsol silang sala. Pag human nilang lansang sa cross kung sa gihimo, nibalik sa ilang mga sala na binuhatan. May our hearts be humble and our faith renewed so that our lives will be yearly event, but it is a time to remember what Christ has done for us. Unsa ang gihimo sa Ginoo para sa atoa. So many people today, they are somehow being proud of what have they achieved. Of course, maka-proud na. Diba? Kung naa kay nahimo nga maayo, naa kay mahimo nga kanang matawag nato nga kanang noticeable para sa uban, diba? Mura ka og ma-happy, ma-lift up ang spirit mag-o kanang ginatawag nato nga mo abre ang mo kuan atay bukhan ang atay. No? Tinatawag nato na mahimo kang makaboost sa imong sarili. No? But here, sa ato ang gibasa, sinulat ni Apostol Pablo
Ingon siya nga, that he may never boast. May I never boast. Ang masahod? May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ. So Paul wrote Galatians chapter 16, verse 14 para ipakita o i-address sa mga Kristohano dito sa Galatia regarding about sa mga false teachings nga panudlo sa mga Judaizers. Unsa na silang mga Judaizers? They are the factions of early Christians or Jewish Christians na ang ilang ginatudlo is mga converts na sila, mga born again na sila, dira ang Kristo. But they are teaching additional. Kung sana siya, it is talking about circumcision, which is the law of Moses. Mo nang gitudlo ni Moses. No? Gentile converts, or they are teaching the Gentile converts to follow the law of Moses, particularly circumcisions, to be saved, additional para maluwas. Tama ba? Mo ba nang gitudlo sa tuwa? No. Salvation is through Christ alone. Wala tayo pwede buhaton. Physically, mentally, wala tayo pwede buhaton. Only through Christ. Mauna ang i-emphasize yun ni Apostle Pablo to address that false teachings na ginahimo sa mga early Jewish converts or Christian converts ni atong panahon na. Dito sa mga, kumbaga, gitudluan nila ang mga Gentiles, pero naay dungan lagi. No? Naay pakapin, which is dili tama. Sukwahi sa pagpanudlo. No? Ug diri sa ato ang gibasa, Paul firmly taught salvation is through grace or by grace through our faith in Jesus Christ, not by human effort or religious works. No? Wala din tayo mahimo kung dili pinaagi sa ato ang pagtuo pagsalig kang Kristo. May uban ingon unsaon pagkaluwas by good works. Tama ba na? No. Good works only follows after you are saved. No? Additional pa, kung sa giingon sa pulong, kung walay buhat, ang imong pagtuo is patay. Pangutanan nato sa itong kaugalingon. Pangutanan mo nato itong kaugalingon. Dili ako pangutanan ha. Kamay pangutanan sa itong kaugalingon. Yes, naana mo'y faith. How about the good works? Wala pa ba o naana? Nagapamuhat na ba ta? Or wala? Mga igsuon, natay historical background ba ta ha? Dili pa ni sa challenge. Nanatay challenge karundaan. Because we have faith already. No? Let us show that good works is in us already. Nung mamuhat na ta, di na ta magluya-luya. Maalkansi kita. According sa kanta, di ba? Dili magluya-luya kay maalkansi ta. By the time that kaning chapter nga atong ibasa end sa chapter 6, mo na may end sa chapter 6 na siya. By the time na mag-reach of chapter 6, ending sa chapter 6, Paul summarizes everything. And the only thing worth boasting is about the cross of Jesus Christ. No?
No? Si Paul, kung atong tanawon, atong basahon ang Biblia, daghan kay siya nahimo para sa Ginoo. Daghan siya mga church nga mga natukod, daghan siya mga tao nga na-reach out, daghan siya mga leaders nga gitudluan. But to him, if we continue reading the verse, kadtong tanan, di ito ang ayan nga i-boast or ipanghambog. No? So karon mauna nga to ang pagkahisgutan. No, since it's Holy Week, we will be talking about what Christ has done for us, for me, for you, for all the people. O unsa ang mahimo nga reaction o unsa ang dapat nato nga kausaban na ato ang dapat pagabuhaton. So, first point. A life that refuses to boast. No? Kung atong tanawon o atong basahon ang mga sinulat ni Apostol Pablo, he is always pointing to himself as a servant. Wala sa niingon, kada sulat niya kung atong tanawon, wala siya nagahisgot sa iyang sarili nga sama sa Galatians 1 verse 1, ingon siya, I, Paul, a servant of the Lord Jesus Christ, servant of the church. Wala sa ningon nga ako ang nagtukod ana ka church nila. No? Tama ba Galatians 1? May note lang. No? Pero mauna ang makita nato nga kinaiya ni Apostol Pablo that dili siya mapasigarbuhon. Dili siya mapahambugiro. No? Dili lang sa Galatians, murag every letter nga gisulat ni Paul, he is pointing to himself as just a lowly servant of the Lord Jesus Christ. Wala gid sa niingon nga ako si Paul, ako ang nagtukod ana inyong simbahan, ako ang nagmugna ana, ako ang nakapa-convert sa inyo into following Jesus Christ. Paminaw mo sa ako No. But instead, he is putting himself down because he is serving God. Atubangan sa Ginoo kitang tanan pareha lang. Walay dato, walay pobre, walay bright, walay slow. Atubangan sa Ginoo ang tanawon is ang ato ang pagtuo, pagsalig niya kaniya. Maunang wala tay amayan na ipasigar mo. Wala tay amayan na ipanghinambog. Muna yan iingon rin sa first part, sa verse 14, that may I never boast. Nihangyo siya, or gisulti niya, he says that may I never boast except in the cross. So wala ko'y lain ipanghinambog sa ako ang kinabuhi. Ingon sa Apostol Pablo. Paul makes a strong statement that he refuses to boast in anything human. Diba? Kung atong tanawon sa ato ang kinabuhi karon sa ato ang mga butang na ato ang nakampot, ang ayan ba natin may panghinambog sa uban? No? Ang ayan ba ito mo tamay sa sitwasyon o sa status sa atong mga kaubanan kay tungod na atay sa mga atong kuano ng iPhone o ng mga murag kung sa kalibutan pa mahimong standard ba status makaanong status no. Ako iPhone ko iMac sa mga Apple products nila yung mga Android lang no. Sometimes naatay mga mahimong feeling
which is mali na tubangan sa Ginoo. So mga igsoon, sama ni Apostol Pablo, wala sa ipahinambog. Unsay na kay Apostol Pablo? Ha? Unsa na siya? Edukado siya. Naasay connection sa gobyerno. Naasay businessman na siya. Diba? Unsa pa? Naasay katigayunan. Naasay mga naipon, pero unsa yung gibuhat? Italikdan, gibiyaan niya, ibaligyan niya to serve and follow Jesus Christ. Diba? Kinsa ba'y gusto mo biya sa ato ang kung naana kay ginatawag na business or naa kay mga ari-arian, millions. Let's say millions. Sugod ka, ipanghatag lang na sa tanan dito sa mga pobre nga ang mabilin si imo zero. Diba, murag lisod po. But sa Apostle Paul, mauna yan mo, italikdan niya ng tanan. Talikdan niya yung connection sa gobyerno, talikdan niya yung connection sa religious man siya. Sa Apostle Pablo is mas religious. Pero kung siya ibuhat niya, ipambiyaan to and to follow Jesus Christ. Following Jesus Christ, kung sa kahitabo siya, nag-aawhag sa mga tao nga mo, support. Diba? Kung ang tao ang matanaw siya, kalibutan ang matanaw siya, Apostol Pablo, hayahay na mo. Tanan, gusto ni mo, pwede ni mo makuha. Karon, mukhang yun kadali sa ilahan to, mo bibiyaan ni. Mukhang yun, maghangin na yung ka. Kahayahay at yung kinabuhi sa una. No? But to Apostle Paul, all those things, wala gusto na ibilig at tubangan sa iyang Ginoo kagi alagaran. So achievements, wealth, education, religious activity, kung sa pananasa tuwa, at tubangan sa Ginoo mga igsoon, dili na ang ayan ipanghinambog. Kung naamang kayo sulod sa imong hunahuna nga panghinambog or feeling nga mura ka og kanang nalabuan nimo ang usang tao, mura i-check sa nato tong pagdito. Okay, at tubangan ana sa Ginoo, ang Ginoo na sayod, ikaw nakasala na siya. In Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one may boast. Our salvation is not because of our good works. Our salvation is not because of our hard work. It is by grace of God. Regalo ni sa Ginoo. Kung ikaw giregaluhan ka, ihatag lang na sa imuha, ang ayan ba ta magpasigar mo? No. Everything that is in us, pinaagi na kang Kristo. Ihatag na sa Ginoo sa ato. That's why we should not be boastful about it. So si Apostle Paul, ako na-mention kanina, si Apostle Paul, daghay mga tao na na-reach out. Daghay mga leaders na gitudluan, daghay mga churches na iyang natukod. Tudluan si Timothy, sa to si Cephas, pero wala siya nang hinambog na daghan sa mga nahimog para sa Ginoo. Still, he humbles himself. In Jeremiah chapter 9, verse 23 and 24, but let the one who boast about this,
about this. Unsa na siya? That they have understanding to know me, that I am the Lord who exercises kindness, justice, and righteousness on the earth. For in this I delight, declares the Lord. Kung naamo tayo ang ayan, ipanghinambog na ito atong Ginoo. Kung naamo tayo ang ayan nga isangyaw ipang singgit nga ngalan, it is the name of our God. Self-glory has no place in the life of a believer. Kung tumuluo ka ni Kristo, kung follower ka ni Kristo, walay ang ayan ipang hinambog. Yan naman, it is all given to us by God. Nahimo lang tang, actually the term, stewards or piniyalan. Piniyalan anang ang mga butang. Kung atuan ang ipanghinambog, sayod ang ato ang agalon, iyahan ang kwaon. That's why, sama kay Apostol Pablo, we should never boast. Second point. Except, or the second point is, the cross as our only boast. No, atong tanawon, atong basahon usab, except in the cross of our Lord Jesus Christ. So, muna ako na-mention kaniya. Walay laing nga ipanghinambog kundi ang ato ang Ginoo lamang. Why the cross? Anong cross man? Unsa diyan nasa cross? The cross symbolizes God's love. In Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. So it means the cross of Jesus Christ symbolizes God's love for us. No? Di ba ka makinambugan na ang Ginoo na higugma sa imuha? Dili ba ta mahimo nga mapasigarbuhon nga ang Ginoo na higugma sa tuwa nga igsuon? Amen. Ang ngayon lamang nga ipasidungo o ang ngayon lamang nga isangyaw nga ang Ginoo na higugma sa tuwa, pinaagi sa pagpalansang ni Ginoong Jesus dila sa cross. That is the biggest illustration of love, the agape love, sacrificial love para sa mga tao. Another one, unsa ang meaning sa cross? It is the forgiveness of sin. Colossians chapter 2 verse 13 to 14. When you were dead in your sins and in the uncircumcisions of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins, having canceled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us. He has taken it away and nailing it on the cross. So gikuha ni Jesucristo ang atuang mga sala. No? Again, ang atuang bayad sa atong utang, kung sa atong mga utang, ang atong punishment because of our sins. Kung sa iyang gibuhat, He canceled the charge. Di ba kung sa hukom or sa kanang court, di ba? Charge with sala, di ba? You are charged with lying. You are charged with perjury. You are charged with mga charge nga di ba? Homicide, murder.
Pero kung sa gihimo sa Ginoo, He canceled all the charge. Sa mga tao nga motuo o musalig dira kang Kristo, all that charge will be taken away and nailed to the cross through Jesus Christ. So it means si Kristo gikuha niya ang atuang mga sala. Bayad sa sala, which is ang kamatayon, iyahang gikuha. O iyahang ginansang kauban niya ngadto sa cross. So it means the cross symbolizes our forgiveness of our sins. Through Christ. Again, through Christ. Another one. What is the meaning of the cross? It symbolizes the victory over sin. 1 Corinthians chapter 15, verse 57. The word says, "And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sin." Kung si Kristo wala na banhaw, ang kasulatan gikan sa Old Testament, ang prophecy, wala na tuman. Ang ato ang pagtuo, pagsalig sa iyaha, baliwala. Dili tama or walay in vain. In vain ang ato ang pagtuo, pagsalig ng Kristo. Ano man, wala man sa nabanaw. But because he is risen, but because Christ is risen, our faith is true. Because Christ has risen, we have this victory over sin. Tungod kay nabanhaw si Kristo, we have overcome the punishment. No? Paul is saying, if I will boast only in what Christ has done. So unsa ang gihimo ni Kristo? Nagpakalansang sa cross. Para sa ato ang mga sala. Namatay siya sa cross, nabanhaw, to patukon ang sala. Again, kung sabon, because of Christ's resurrection, we have victory over sin. Our identity is not in what we do, but our identity is in what Christ has done. Amen? Nahimo ta nga Kristohanon tungod kay Kristo. Wala ta nahimong Kristohanon kay tungod atong pangalan ingon ani Christian. No? Wala ta nahimong Kristohanon kay atong pangalan Jesus. Diba? But we are Christian because of our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. So the third point, the cross changes our relationship with the world. The cross changes our relationship dira sa kalibutan. By how? Sa paghibalo. Ingon si Apostle Pablo, through which the world has been crucified to me. No, kung sa Tagalog pa, itong ibasa ganiya, sa pod. Bukod sa cross ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundo'y patay na para sa akin. So it means, the world means, or it refers to, the sinful desires.
So it means when you follow Christ, your sinful desires is patay na dapat. No? Ingon sa Apostol Pablo, wala ko'y laing ipanghinambog kundi ang cross kung unsa ang gibuhat ni Hesukristo para kanako ug ang kalibutan para sa ako is patay na. So it means kung unsa man itong mga kalibutanon ng mga emotions, kalibutanon ng mga binuhatan sa imuhang kinabuhi noong katong sa unang panahon, sa dihang ikaw nisunod kang Kristo, katong mga kalibutanon ng mga butang, dapat wala na to sa imuha. Sinful desires. Another one is our pride and worldly values. When we say worldly values, kanang mga butang nga ato ang ato ang mga kalibutanon ng mga butang nga ato ang ginahimo nga part sa ato ang kinabuhi, no, which is dili tama. Once we became a believer, a follower of Jesus Christ, we should take the characteristic of Jesus Christ in our life. Dili na ang mga kalibutanon na karakter ang ato ang paggamiton sa atong kinabuhi, but instead the character of Jesus Christ na iyang ipakita samtang naa siya sa kalibutan more than 2,000 years ago. No? And what should we embrace? Unsa dapat ang ato ang gakson or ato ang gunitan? The world should lose its grip on us. Amen? Dapat wala na'y gunit ang kalibutan sa ato. So, kung saan taong mga gunit sa kalibutan sa ato, na-mention ako ganiha, katong mga sinful desires, mga emotion nga dili tama, worldly values, our pride, our being boastful with our worldly things. No? The world should have no interaction, or not interaction, but attraction to us. Kita nga mga Kristohano na dapat ang kalibutan na ato ang not kalibutan na the world, the earth, but the pagpanudlo sa kalibutan. Dapat wala na siya'y attraction sa tuwa. Dili na tama haylo. Sa nang haylo gani, dili na tama ibog anak ng mga binuhatan. No? Kung sa man ang mga binuhatan, kanang mga inom, di ba? Yan. Walang paginda, kanang sa to. Sa anak sa kita. Di na gini usapan lagi. Kana gamay lang na siya nga sugyot sa kalibutan. But it will cause a big impact sa ato ang kinabuhi, sa atong imahe as a Christian. So that's why we must be very careful how we tread this world. Mahimo dapat ang careful sa pagdakaw natin dito sa kalibutan. Gamay lang na siya ng bato, gamay nga stone na sa atong dalan. But if we are attracted to that, it will cause us to stumble. In 1 John chapter 2, verse 15 to 17, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desire passes away, but whoever does the will of God lives forever. Amen.
dili nato higugmaon ang mga butang sa kalibutan. Fleshly desires, desire of the eyes, the pride of our life. We should not dwell on that. But instead, we must dwell, or we must focus our attention to the will of the Father. Because according to the Word, whoever desires the will of the Father, the will of God, lives forever. No? Ang kalibutan mahanaw. Kung saan dili mahanaw? Ang pulong sa Ginoo. Magpabilin ang pulong sa Ginoo. Pero ang kalibutan, magunaw, mahanaw, eventually, kung di man maabot sa itong time, eventually, magkaroon o calamities ang kalibutan. In Romans chapter 12, verse 2, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you will be able to test and approve what God's will is, His good and pleasing and perfect will. So it means the cross, or our life, should be transformed because of the cross. Because of Christ has done for us. Kung unsa tong gihimo ni Kristo sa atong kinabuhi, o giinsa tong gihimo ni Kristo na nagbalansang sa cross para sa atong mga sala, that should mark our transformation of our life. Diba? Usahay o not usahay. But kita ang mga tao, we tend to be kanang mahimot ang buutan sa tao nga buutan sa tuwa. Tama ba? Kung siya, makita na ko sa mga estudyante ba? Muna nga mga estudyante magsigiog, panghatag, tagaan nila ng classmate. Eh gusto nila, ang ilang classmate, buutan sila. Pero katong mga classmate nga dilikuan sila, dili nila, wala ko napansin. So kita po, tungkol kayo sa ato ang human nature, mauna atong gusto, di ba? Gusto nato na mahimo kung akali siya, gusto na ko siyang maging friend na ko. So ako siyang tagaan, ako siyang istoryahon, di ba? So yun anak ko dapat ang ato ang mahimo nga reaction or may tabo sa atong kinabuhi tungod sa gibuhat ni Kristo sa ato. Diba? Dili ba ta mahimo nga mapasalamaton sa iyang gibuhat? Dili ba ta mahimong amigo niya kay tungod tiyatang giluwas gikan sa punishment of sin? No? Mga igsuon, let us be transformed by what God has done to our life. The cross separates us from the worldly living. Dili na worldly living ang atong pagabuhaton, but instead, we should live for our God. The last, a new identity that we are now dead to the world. We have now new identity. Diba? Na-mention ako ganiya, para sa, ingon sa Apostol Pablo, para sa kuha ang kalibutan patay na. O ako po patay na sa kalibutan. So it means, not only in this world, the world is dead to us, but we are dead to the world. This means that we no longer live to please the world. Tama ba? We no longer live to please the world. Our life now belongs to our God. It belongs to Jesus Christ. Dili na ta magpuyo sa kalibutanon ng mga butang. But instead, we will live according to the will of God. And according to the will of God,
Unsa ang will sa Ginoo? Ingon ganiya sa Romans chapter 12 verse 2. His will is good, pleasing, and perfect. So kung magpuyong ka sa will sa Ginoo, kabubuton sa Ginoo, since ang iyang kabubuton is good, unsay moabot sa imuha? Good or bad? Good. Might as well best pa. No? Dili lang sa muhatag og good, but He will give the best for you. In Galatians chapter 2, verse 20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. Ni Pastor Beniha, Christ lives in us now. So it means dili na kalibutan dapat ang magdumala sa ato ang kinabuhi. Because of what Christ has done, Christ now live in our life. And the life I now live in the body, and I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. That's one of our reason. The biggest reason ng anong magkaroon taong a new identity is that because Christ is now the one living in our life. God is now the one leading our life. God is now the one preparing our way, giving all our needs, providing all our needs, guiding us to the right path. In 2 Corinthians, the last verse. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Therefore, abay naka-memorize? Therefore, in anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, and the new is here. Amen. So mga igsoon, we are now a new creation. We are now bang-una ang atong kinabuhi. So it means, wala na ta nagasunod anak ng mga butang, makalibutan worldly things. But instead, we are now following what is the will of God for us. Because of Christ, we have won against sin. We are now the victor. Naana tayo kadaugan. Naana tayo kaluwasan diha kang Kristo. Nganong mo balik pamantang? Nganong mo puyo mangyapon ka sa mga kalibutanon? Nganong magpakasala mangyapon ka? The cross gives us a new life and a new identity. So it means we are not of this world anymore. Dili na kita iyas kalibutan, but we are of God. Wala na, nagpuyo lang kadiri sa kalibutan, but we are not of this world. But we are of the heaven, kingdom of heaven. Iya na kita sa Ginoo. That's why, brothers and sisters, for the conclusion, Paul encourages the believers, not just in Galatians, but also us, that we must not boast our worldly things, but instead we must boast what was God or what was Jesus Christ done for us.
dili dapat nato ipanghinambog ang kalibutan. But instead, ang ato ipanghinambog kung unsa ang gihimo ni Kristo para kanato. Unsa ang atong nabatunan tungod sa iyang gihimo. Nagpakatao siya, niagi sa okalisdanan, nagpalansang sa krus, namatay o gilubong, ug sa ikatulong nga adlaw, nabanhaw si Kristo. And that fulfilled the promise of God. The promise of salvation for those mutuo o musali sa iyang gipadala, sa iyang bugtong anak na si Ginoong Hesus. Magkaroon og kaluwasan. So brothers and sisters, the cross is not just a symbol. It is the symbol, or it is our life, our hope, and our salvation. It is the image of our Lord, our life, our hope, and our salvation of what God has done for us. So today, let us reflect. What are you boasting in your life? Unsa ato ang ginapanghinambog sa atong kinabuhi nga igsoon? Are we proud? Are we boasting ourselves because of what we have done? Are you proud of yourself? Or are you grateful to Christ? Papasalamaton ba kada kang Kristo? Are you still holding to this world? Napabatay mga bikuptan ng mga butang dali sa kalibutan na ato ang ginahimong na mahimong tang mapasigar uod. So the challenge, let us choose today. Do we boast ourselves or do we boast the cross? Another challenge, we must live a life, a changed life by Jesus, and turn away from worldly ways. Let us pray. Langit kong Amahan, daghang salamat Ginoo sa imong gihatag ng mensahe alang kanamo karon. Daghang salamat Ginoo na na-remind kami na kami Ginoo dili na iya sa kalibutan, kundi imo na kaming katawhan, Lord. That's why Ginoo naghangit kami kanimo na ikaw magalig-on pa kanamo, na pinaagi sa imong mga pulong ang among mabatunan, mahimong pa nga mo ligon ang among pagtuo, pagsalig dira kanimo. Mahimong kami malayo sa mga butang na dili makapahimaya sa imong buhing nga ngalan. Mahimong kami mapalayo sa mga gagmay nga butang nga amo ang tan-awon, gamay pero dako ang mahimo nga impact kung kami musubay anang ang kalibutan ng mga butang. That's why, Lord, we trust ourselves into you. Even Ginoo aning adlaw sa Domingo na kami nag-commemorate sa imong pagkabanhaw Ginoo. Kadaugan gikan sa sala. Nagaampo kami, Lord, nga ang tagsa-tagsa nga naa diri karon mahimo nga makarealize na ang among kinabuhi is dili ang ayan na ipasigar ko, kung dili Ginoo mahimong ipasigar mo namo ang imong gibuhat alang kanamo, ang pagpalanisang sa krus ug pagkamatay nimo Ginoo ug ang pagkabanhaw na naga-illustrate sa kadaugan gikan sa sala, mao ang amo ang ipasigar ko. So Lord, naghangyo kami kanimo na ikaw makauban pa kanamo
Kung maghahatag ka namo og kaalam nga mahimo kaming kahayag diri sa kalibutan, kung asa mo kami nakapuyo, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Atong palakpakan at ulitin. Daghang salamat, Pastor Anthony Alaba sa paambit na ni kanato may tungkol sa mensahe sa maayong balita. Yan miyaging Friday, ang Biblia nag-hisgot kay tungkol sa kamatayon ni Ginoong Jesus. He died at 3 o'clock in the afternoon. And then, ilubog siya after that. Kung ang Biblia na ngayon, He resurrected after 3 days. Sa kalendaryo sa Hudiyo, isip nila sa adlaw. Sa Kristo namatay, Biyernes, ilubog. After He died, that's still Friday. And then the whole day, Saturday, yesterday, and He resurrected Sunday morning. So that is 3 days. Kung saan mensahe sa 3 days na sa Ginoong Jesus na banaw, ang iyang pagkabanaw ikan sa iyang kamatayon dito sa cross tungkol sa akong sala. Nagasimbolo kini o kadaugan, paglao. Kay kita, wala tayo paglaong kung mamatay kita, naguna-una pra kita, mabuto pra ka sa lubnganan. Pero ipakita ni Ginoong Jesus din na dunay paglao luyo sa kamatayon. Dili lang niya ipakita apan iyang ipanayag sa iya sarili na kinabuhi. Na kita musaling buto o kaniya na kung muabot ka nato ka ng ginatawag na physical death, di magyud na kalikayan, there is life after death. Kung ibasa niya sa John 11:25, sige ko dito, I am the resurrection. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live again. Ang problema is, kung mabanaw kita gikan sa lubnganan, asa kita paingon. Ang Biblia na ngayon, naaray duha ka resurrection. The first resurrection, mao ang pagkabanaw sa mga sumusunod ni Kristo. Sa iyang pagbalik, diya sa kawanangan, mutingog ang propeta ug katong tanan nga nangamatay nga naay Kristus kinabuhi, maura kadto ang mabanaw gikan sa lubnganan. Ug pananglitan buhit pa ta ni ana nga panahon, wa paniabot ang physical nga kamatayon. Ang Biblia na ngayon, kini nga lawas na maduluton, ilisan ug lawas na dili na maduluton. Ang Biblia na ngayon, sa usa ka pamilok, in the twinkling of an eye, we will be changed into incorruptible body.
You could just imagine the power of the resurrection. Sa usalang kapabilog, kanang lawas ni mo nga lukta o nagunot na buhay ka pa niya, ilisan ka na og lawas na dili na matulutol. Kana naa sa Biblia. Kay walay makasulod sa langit, flesh and blood, unod ug dugo. Mao nga ilisan kini. Ang Biblia na kaygon, kadtong nangamatay nga na ang Kristo, mubanhaw, kita ilisan ug lawas nga dili na manunuton. Ang Biblia na kaygon, together we will be caught up together in the clouds. Walay unahay. Dungan kita masakgaw atong nabanhaw o kita ang ilisan ug lawas nga dili na manunuton. Malalim kita. Di kita magsakay o eroplano. Malalim kita pakitakbo sa Ginoo diha sa kawalangan. I-celebrate nato 7 years ang pista. Ang paghatag og mga reward niya itong matinumanon. Pero kinsay mabilin? Ang mabilin kadtong walay Kristo sa kinabuhi. Mao to ang harian ni Antikristo. 666. Magpadayag na si Antikristo. Si Antikristo tao na siya. Pero siya ang magdumala sa napulo ka nasod. No, kita ninyo na sa Book of Daniel and Revelation. Dinhi kaguliyang ang pangutana, naapay mabilin nga Kristohanon? Sa inyo ito ba? Naapay mabilin? Pero ang kuno Kristohanon na mabilin. Kasagaran sa mabilin mga kaigsunan, hindi ko maglibo, katong mga taong relihiyoso. Katong nagtuo nga ang ilang relihiyon, maoy makadala nila sa langit. Pero sa bagong pagtulunan, pinagi ang Kristo. Si Kristo lamang ang makahatag kanato ng kaluwasan. So kung naan tayo kaluwasan karon, dili kita mag-worry. Madayon man ang ira o tingali magmahal man ang gas or diesel. Ang Biblia na kayong mga kaigsunan, wala pa rin natuman nga ang income sa usa ka tao para ra mubuhin sa iyang sarili. Mao na kung umabot na kapanahon, ginatawag na dunay famine. Kahit pananglitan ako katrabaho, tingko na to sa ako, di na ako pagkakaroon sa Sino. Kuno sa trabaho. Pero na sa trabaho, mapakaon niya ang sarili. So kung na kay 5 ka anak, kung niya ikaw rin ang trabaho, ikaw rin mabuhi, ang limong 5 ka anak, mag-anto sa kabuto ang mamatay. Wala pa na sa natuman, pero it will come. Mao na kining mahal nga palaliton. Dili kiniingon nga ang tao ang kaaway yun. Ang kalibutanon ka na ginatawag nga the prince of this world, maoy nagdikta sa tao. Don't worry. Kaya ipanakna naman na, dili kita ma-surprise. Why? Because we know that the Bible sa mga kaigsunan, pero ang assurance is ang ginuuban kanato sa atong kalistanan. Ang imong inspirasyon o source of strength o paglaom kung ang kaunaan na sa kinabuhi nga ginatawag na crossroad. Anong may mo ka? Mabuhi pa mo? That is the question. Mabuhi pa ba ko? Una-una,
bisan asa ka dato sa Ginoo, mamatay man o mabuhi, siya lang ang atong paglaom. Sinaot po ni ining atong selebrasyon karon, ay di man ni ordinary Sunday kaning pag-anay ninyo sa iyo. Usa kini ka paghinumdum sa kadaugan nga gipadayag sa kinabuhi ni Kristo nga nabanhaw siya sulod na sa duha palibo ka tuig sobra. Fresh gyapon ang celebration sa Easter Sunday. No? Sama lang sa atong birthday. Kada birthday nato sa tigulang nag-aabot yung birthday, malipay gyapon ka kay ano man buhi mabangka. Diba? O na everyday is a Thanksgiving. Hallelujah. So, pabuto nato ang next Easter Sunday 2027. Tama na kun, itugot sa Ginoo na makaabot pa diha. Yan ang kuya. O na everything is in the hands of God. Manilo kitang tanalo, gawin na ito ang atong closing song. Jesus, He came to love. He ran for me. He lived and died to mark my pardon. Amahan, kalagit nun, nagpapasalamat kami. Ikaw ang among Diyos, kamahanan. Kung diyan kanimo, walay malisod ng mga butang. Nagpapasalamat kami kay imo kami giawhag. Ingon nga imong mga sasala, mao ang kamatayon. Ikaw ang naghalad sa imong kinabuhi aron kami mabuhi. Namatay ikaw dito sa cross, alang ka na mo. Gilubong kung ang imong mga pulo na gayon, ikaw na apanimo sa kaming gidasig ang kamatayon nga naa kang Kristo. Mao katong kinabuhi nga makabaton o paglaom sa kinabuhi nga walay katapusan. Lord, gamita kami nga nining ulahi nga mga panahon na kami sa lagang mga kalistanan. Na magabarog kami nga ligpon tungod sa imong grasya. Kung kini nga mensahe nga among nadungog karong utang, nagayon kami kay gayunan nga among kining mapaak
pag-apil sa among mga hinigugmas kinabuhi. Sa among mga paryente ug sa among mga higala. Ug uban pa nga mga tao. So help us, Lord, that as we are commemorating the resurrected Christ that we are serving this morning, would also motivate and encourage us that we will continue to trust in you regardless of the situations where we are in. Kumuha kami, Lord, na madaugon kanunay pinaagi sa imong grasya. Nga kining paglaom nga among nabalunan, magapabilin kini sa among naunang kasing-kasing. Among ikinabuhi sa batang adlaw. Kung kay nga among kinabuhi nining yuta, doon na may kinutupan. Nagagyo kami, Lord, kaya imo kaming iyahan. Imo kaming pandungan sa imong gamanan nga kamot. Nga ang tanan namong pagkahimuon ang imong ngalan, matagaan, ug dumong kinaya. I-bless ang mata ko sa karon din sa among fellowship. Doon naman kami mga pagkinahanglan. Doon naman kami mga ibong ator nga ibong kami tagaan kay gayunan nga kami makaalagad kanimo. Kay ang pagpangalaga niya kanimo mao'y usa ka buta at dili yun makawak. Kay ikaw nagsaad ka namo. Kung ang imong mga saad dili yun nimo pakyason kay Diyos man ikaw sa pagkamataro. Salamat sa imong presensya pinaagi sa Kanang Espiritu Santo. Ubani kami karon sa among panag-ambikay sa mga butang nga imong ginaalaw ani kanamo aron mag-grow pa ang among fellowship with one another, allowing your presence to be exalted. Ang katawan magalingkod manasikop sa pagkakalagad. Kung karon ang gugma sa langit nun nga amahan, nga mao'y namugna sa langit ug sa yuta, ug ang grasya ni Ginoong Hesus